Class interval sa mga statistics, grade 7. Class interval given na. 18 to 22, 23, 27, 20, ganyan. Okay? Si frequency given na din. Ang teacher mo. Naintindihan? Nandyan na. Ay, yan. Next, paano makuha yung lower boundary? Kung itong class interval mo, 18, yung lower boundary, mababang part. Tama? 18, magiging minus 0.5. Anong sagot natin? 0.5. Dito ang lower boundary is yung mga maliliit na score dito. Itong side na to malalaki. So 24, bigger kasi smaller yan. So 23 siya. Ano ba to? Bakit 24? 22 dapat 24. Dapat 20. Kung 23 yan. 22. 22.5 kasi 23 yan eh. Di ba minus yan? No. Okay lang yan. Next. Ano pa to? Yan po. Yan, statistics. Diba? Next we have 38. Ano yun? 37.5. 43 maging 42.5. 48 maging 47.5. So, paano nakukuha naman si X? Yung class max. Yan, X yan. So, si X is, i-add mo tong nakasulat na class interval. So, 18 to 22 yung unang interval. So, mula score na 18 hanggang may 22 na score. Yan. Sila yung i-add mo. Si 18 plus 22, yung add them divided by 2. So, 18 plus 22 is 40. Tama? Divided by? Ilan? 2. So, 40 divided by 2 is 20. Yan yung magiging X mo. Okay? So, next si CF na. Paano nakukuha si CF? So, sa unang rate, dito, ilagay mo, copy mo lang yung frequency. No? Okay. So, 10 dito, 10. Kasi ito frequency given na to na, ito already given to you by your teacher na, di ba? So, 10, at saka yun. Ngayon, i-add mo siya pag ganon. Pasalungat, okay? Adjacent, ganyan. So, pag ganyan, paslan, okay? Not parallel, hindi. Pag ganon, paslan, okay? So, 10 siya, yung una mong frequency. So, 10, at saka 12. 10 plus 12, 22. So, dahil 22 dito, i-add mo na naman siya sa susunod na frequency na given. Ayan, 22 plus 10. Yan yung 32. 32 plus 9, naging 40 plus 8, 48. Pag ganun-ganon ka. Okay? Naintindihan? So, yung fx mo is your frequency and your x. Okay? So, hanapin natin to.